Kristo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Blessed be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng may ginawang Panginoon, purihin ang Diyos. Hallelujah sa ating buhay. Nuadati naramida niya po Diyos. Hallelujah. Patayawan na yung suna. Hallelujah. Nuadati naramida niya po Diyos. Nibiyag mo patayawan na yung suna. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka. Hallelujah. Buhay na Panginoon. Madaydayaw ka o Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Nung lumabas ang bayan ng Israel sa Egyptyo, ay meron daw bato na sumusunod sa kanila. Yan, ang sabi ng New Testament, pinaliwanag doon mga kapatid, that rock was Christ. Amen. Madaydayaw ti Apo. Meron daw bato na sumusunod doon sa bayan ng Panginoon, mga kapatid. Kasama nila. At ang sabi ng Biblia, that rock was Christ. Praise God. Amen. May buhay na bato na sumusunod sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Madaydayaw ti Apo, purihin ng Diyos. Kaya kung ang bayan ng Panginoon ay patuloy, merong buhay na bato, mga kapatid. Para sa mga anak ng Diyos. Amen. Alam niyo yung binigay ng bato, mga kapatid? Amen. Tubig. Praise God. Hallelujah. Kaya ang tubig, mga kapatid, na-appreciate lamang ng mga taong nauuhaw, mga kapatid. Amen. Kung hindi ka nauuhaw, hindi mo ma-appreciate ang tubig, mga kapatid. Amen. Pero sa mga taong uhaw, hallelujah, ang bato ay nagbibigay ng tubig, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ako, mahilig ako sa tubig, mga kapatid. Amen. Paggising sa umaga, kapag nakausap ng Panginoon, inom ng tubig.
Hallelujah. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang tubig ng buhay ay walang iba. Hallelujah. Kung hindi ang Espiritu ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Meron bang nauuhaw sa tubig, mga kapatid? Hindi ko alam, pero ang tubig ay lagi nating iniinom, mga kapatid. Hallelujah. Ganon din sa ating spiritual. Kailangan lagi ang tubig sa ating buhay. Walang iba, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Praise God. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sana si Arvin? Arvin bang pangalan? Si Arvin? Arvin na ka na tayo, Jay? Arvin? Arvin? Oo. Ano yun makulit yun. Huwag nyo na silang papuntahin dito kasi yung tumatayo parang sinasamba na nila eh. Andi dito, huwag dito yung mga bata. Dito na lang ha. Kasi sikat timaday-dayo dali siya June. Kaya kanina dinala ko na lang sila doon. Ayan, pag nandito yan, ginagalaw-galaw niya yung bulaklak sa worship, no? Hindi nakikinig pati doon. Pero nung Sunday, mga kapatid, kaya dito, hindi tayo nagluloko dito, mga kapatid, hindi tayo nagbibiro-biro dito. Nung Sunday, mga kapatid, nung altar call, ando doon sa gilid, wala naglilihan sa kanya, pero bakit mahagulgol, talaga. Iyak siya ng iyak, mga kapatid. Iyak ng iyak. Kaya sabi ko, talagang hindi natin ginagawa ito na biro-biro lang ang ating ginagawa dito, mga kapatid. Na kapag naramdaman mo talaga ang presensya ng Panginoon, totoo ang iyong pag-iyak, mga kapatid. Hallelujah. Merong nangyayari sa loob mo, mga kapatid. Dinadaan-daanan ko eh. Kaya pag umiikot-ikot ako dito, nakikita ko yung nararamdaman ko naman yung totoo eh. Kaya binalikan ko siya, mga kapatid, noong Sunday. Talagang totoo yung nararamdaman natin dito, mga kapatid. Merong buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo naglulukot-lukot, nagbibiro-biro dito, mga kapatid. Totoong may Diyos, nakikipag-usap, nararamdaman, hallelujah. Madaydayaw ka, bato si Bibiyag, hallelujah. Bato makaisalanganan ni madaydayaw tayo sa Kristo. Purihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. At yan yung ayaw kong mawala dito sa gawain. Kaya lagi akong naghahanda, lagi kong ginagawa yan, mga kapatid. Yan naman yung ayaw nung may mga masasamang espiritu, mga kapatid. Pati mga mangkukulam, yan naman ang ayaw nila. Hindi sila komportable no marinada dayjay. Tumulad da. Mag-ingat kayo ha. Tuladen da. Dayjay panagdayo yu tapno haan nga madlaw isuda. Tumulad da aging sa sangit namat. Aging lalagto da tapno ka. Mga kapatid. Nga talaga nga itod ni Apo Diyos TJ talaga nga napigsa nga presensya na handa nga kayan. Hindi na nila kaya, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Nagbabasa ako ng Biblia sa Revelation, mga kapatid. At pinost ko nga sa Book of Revelation, nakita ng Panginoon yung church doon, na Thyatira, sa kanilang paglilingkod. Ngunit sabi ng Panginoon, meron akong galit sa inyo, sabi ng Panginoon. Pinapatayo niyo yung babaeng Jezabel dyan sa inyo. Naghahasik ng kasalanan at kaguluhan, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, nakita ko ang Diyos doon, sabi niya, binigyan ko siya ng mahabang panahon para siya'y magsisi. Ngunit hindi nagsisi. Ay ang sabi ng Panginoon, may naalala ko, mga kapatid. Dahil hindi kayo nagsisi, sabi ng Panginoon, papatayin mo yung anak mo. Alam niyo, nung binabasa ko yun, mayroon akong naalala. Meron kayo naalala, mga kapatid? Naaawa ako, mga kapatid. Na sa kabutihan ng Diyos, na handa siyang magpatawad, mga kapatid. Naghihintay siya ng totoong magsisisi, mga kapatid.
Hindi yung umiiyak ha, hindi yung umiiyak. Yung totoong magsisisi. Dahil ang totoong panalangin, mga kapatid, pag lumubog ka sa Panginoon, kung ano man yung kalagayan mo, iba-iba tayo. Yung iba makasalanan, yung iba mayroong karamdaman, yung iba ano man ang problema. Dapat pag bumangon ka, pagkatapos mong manalangin, nag-iiyak ka, naiwan na yun, wala na dapat. Ganun ang totoong pag-iyak sa Panginoon. Pero yung pag-iyak-iyak, mga kapatid, na pagkatapos, ganun pa rin. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid. Hanggang sa mamaya, sabi ni Lord, hinihintay ko yung totoong pagsisisi. Hindi ko makita, sabi ng Panginoon, nakahanda ang galit ng Panginoon sa kanila. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil minsan yung tao hindi gagalaw pag wala pa Hindi pa gagalaw. Kaya habang akala ng tao, hindi pa gumagawa ang Panginoon ng galit niya, akala niya hindi napapansin, akala niya hindi nakikita, tinutuloy pa rin, mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, totoo sa kanyang mga salita, mga kapatid ko. Kaya habang nararamdaman natin ang unawa, pag-ibig at biyaya ng Diyos, dapat lalo tayong magpakumbaba sa kanyang presensya, mga kapatid. Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, habang tumatagal, hallelujah, lalo tayong nagpapakumbaba dapat sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi habang tumatagal, lalo tayong nagmamalaki, mga kapatid. Alam ninyo, ang Panginoon, pag naramdaman mo yung presensya niya, mga kapatid, kahit wala kang nagawang kasalanan sa araw na yun, hallelujah, sabi mo, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Oh, banal na Diyos, nakabagan mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sapagkat hindi natin alam, hallelujah, ang pwedeng gawin ng Panginoon sa mga taong ayaw magsisi ng totoo, mga kapatid. Amen. At ang hirap magtiwala sa taong ganyan. Amen. Ang hirap magtiwala sa taong ganyan. Dapat, mga kapatid, hallelujah, tayo ay habang tumatagal, lalo nating nakikita ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, lalo tayong magpakumbaba sa harap ng Panginoon, mga kapatid. In the book of Matthew chapter 19, ating babasahin ang salita ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Itong mga anak ko, tinuturuan ko sila, mga kapatid. You bless each other, ha? Kasi sabi, mag-ingat kayo dyan. Bigla kayong ililihans yan. The Lord bless you. Kaya pag the Lord bless you, sabi ko na, babawi yun. Ako naman. The Lord bless you, daddy ko na. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Hindi tayo maghasik ng dilim at lagim dito, ha? O hindi, dapat bendisyon, mga kapatid. Hallelujah. The Lord bless the Church of Jesus Christ, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Matthew 19, we will read beginning in verse number 16, mga kapatid. Ito ay lagi nating nababasa at maraming beses na natin napag-aralan. Ngunit mayroong gustong iparating ang Panginoon sa atin dito, mga kapatid. Matthew 19, makinig muna tayo, mga kapatid. Ang amen nga amen. Usarin nyo, dati tamang pag-usar ti amen. Matthew 19, verse 16 to 24. Makinig tayo, mga kapatid. And behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God.
Okay? Lagi niyong tandaan yan. Wala nang ibang mabuti. Diyos lang. But if you want to enter into life, keep the commandments. So he said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. And the young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Ano pang kulang? Nagawa na niya yung salita ng Panginoon, ano pang kulang? Ito yung kulang, mga kapatid. Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Kanina, paano makapasok sa langit? Ngayon naman, paano maging mayaman sa langit, mga kapatid? Give to the poor and you will treasure in heaven, and come, follow me. Yun yung kulang niya. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, assuredly, I say to you that it is very hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I said unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga salita nating nabasa. Tayong lahat ay manalangin. Ikaw at ako ay manalangin sa araw na ito. Nahilingin natin ang buhay na Diyos na siyang makipag-usap habang tayo'y nag-aaral ng kanyang mga salitang ipapangaral, mga kapatid. Let us pray. Lord Jesus, purihin ka, Panginoon, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Maitaas ka, Panginoon, dakila sa lahat. Magpakailan pa man, maluwalhati ka. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. All power in heaven and in earth is in you, Lord Jesus. And you are the same yesterday, today, and forever, Lord. Lord, mahayag nawa ang iyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw ay maluwalhati magpakailan-kailan pa man. Maluwalhati ka sa lugar na ito, Panginoon. Maluwalhati ka sa lahat ng lugar at sa lahat ng oras, O Diyos. Purihin ka, Panginoon Jesus, Lord. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord Jesus. Nothing can stand in the name of the Lord. Hallelujah. The devils will flee in the name of the Lord Jesus. And the righteous, hallelujah, will be saved in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoong Diyos, mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Oh, come, Lord, encourage your church. Speak to us, Lord God. Come, Lord Jesus, and empower the believers, Lord God, by your Spirit. I pray the Spirit of illumination, Lord God, hallelujah, ang liwanag mo maghari sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Ang iyong kabanalan, ang iyong katuwiran ay maghari, Panginoon, sa lugar na ito, O Diyos. And let everyone that come here, Lord God, will feel, Lord Jesus Christ, your holiness, your righteousness, the power of your light, and the power of your blood. Maghari ka, Panginoon. We lose the power of the Word of God, Lord Jesus. We lose the power of the Holy Spirit, Lord. Be magnified, Lord, be glorified. And let the Lord bless His people, Lord, for the glory and praise of your name. Maraming salamat sa araw na ito, O Diyos, sa pribilehiyo na binigay mo.
Pupurihin ka naming patuloy, Lord God, at sasambahin. As we claim the victory, Lord, in your mighty name, Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we pray all these things. Palakpakan natin ang sambahin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpupuri, hallelujah sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bago tayo makakaupo, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ay mayroong pamagat na nagsasabing, do not do. Huwag mong gagawin anything regretful eternally. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikaw ay magsisisi o manghihinayang magpakailan pa man. Amen. So ang salita ng Diyos ay ating unawain na nagsasabing, do not do anything regretful eternally. Amen. Yung hindi mo sana pagsisisihan. Amen. Dahil wag tayong gagawa ng pagsisihan natin hanggang sa buhay na walang hanggan. God bless you, mga kapatid. Ang Panginoon ay sumaati. Sabi, the Lord bless you, mga kapatid. The Lord bless you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Habang kinakabahan kayo, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Habang kinakabahan kayo, minsan palakpak sa Panginoon, kinakabahan kayo, eh. Praise God. Hallelujah. So let us not do anything regretful eternally. So since we are human beings, and human beings are all sinners, it is bearable that we are susceptible to commit. It is bearable to understand that we are also susceptible to commit mistakes because of our nature of making mistakes. Meron tayong kalikasan na makakagawa ka talaga ng mali, papalpak ka talaga sa isang banda ng buhay mo, mga kapatid. Amen. Sino dito, mga kapatid, di nagkakamali, mga kapatid? Ito siguro, dito, sasagot na tayo nga. Sino dito yung nagkakamali, mga kapatid? Wagayway natin yung kamay natin. Ayan. Kakamali tayo. Ni Brother Mario, hanggang kamali. Nagkakamali tayo, mga kapatid. Amen. Kahit anong iwas mo minsan, mga kapatid. Minsan, sa sobrang pag-iwas mo, lalo kang nadidisgrasya. Yeah? Lalo kang nakakagawa. Iba naman yung nagagawa mo. May iniingatan ka, pero sa sobrang ingat mo dito, meron kang na papabayaan at nakakagawa talaga tayo ng mga pagkakamali. Hindi ko kayo binibigyan ng lisensya na gumawa ng mali. Mga kapatid, hindi tayo nagtuturo niyan. Bakit ituturo? Nagkakamali nga eh. Hindi mo na kailangan, mga kapatid, magkamali. Hindi.
Kaya tulungan tayo ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Dahil sabi ko nga, sadyang aminado naman tayo na tayo ay nakakagawa ng mali. Amen. Ganito na lang ang gawin natin. Huwag na tayong makagawa ng bagay na kung saan ito ay pagsisisihan natin habang buhay, mga kapatid. Nakakagawa ka na rin lang ng mali, Brother Joseph. Sana, ayan, huwag yung pagdating mo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dalawa kasi ang buhay na walang hanggan eh. Walang hanggang kagalakan at walang hanggang dusa, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang Biblia ay nagpapaalala sa atin sa umagang ito, mga kapatid, na habang merong pagkakataon, ang gagawin natin ay mga bagay na hindi natin pagsisisihan sa buhay na walang hanggan, kung hindi magdadala sa atin, mga kapatid, sa piling ng Diyos sa buhay ng walang hanggan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Yan ang ating pagkaabalahan na gawin. Yung madadala tayo ng ginagawa natin sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Dahil, mga kapatid, sa Biblia, makikita natin ang mga dakilang tagumpay na nagbibigay sa mga tao. Ang dami nating makikita dyan. Na yung mga walang pag-asa ay binigyan ng pag-asa. Yung parang walang halaga ay nagamit ng Panginoon sa mga dakilang bagay, mga kapatid. Ngunit dito rin sa Biblia ay mababasa din natin yung pinakadakilang kabiguan na kung saan ngayon ay ang laki ng pagsisisi nitong nilalang na ito, mga kapatid. Dahil sa Biblia, mga kapatid, sabi ko nga, maraming mga testimony na mula sa wala ay nagkaroon, mahina, lumakas, naging dakila, mga kapatid, sa tulong ng Diyos. At yun ay hindi pinagsisisihan, mga kapatid. Pero sa Biblia din natin makikita ang bagay, mga kapatid, na kung saan nasa magandang kalagayan na. Hallelujah. Makikita natin ang dakilang kabiguan, mga kapatid. Alam niyo ba kung sino ito? Sinong makahula, mga kapatid? Sino? Sino? Dakilang tagumpay na sa kanya na. Sana. Pero ngayon, kung naririnig man niya ako, ang laki ng pagsisisihan niya, mga kapatid. Dahil nasa langit na siya. Nandun na siya sa langit, mga kapatid. Nandun na siya sumasamba sa harap ng Panginoon. Kasama ang mga anghel siyang naglilid ng pagsamba sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, sa kanyang isang maling kaisipan, kaya sabi ko, sa kanyang nagawa, sa kanyang isip, mga kapatid, hanggang ngayon, magpakailan pa man, nagsisisi na yung demonyo na itong si Lucifer, mga kapatid. Nandun na siya sa langit, siya. Nandun na yung pagkakataon, nandun na yung Alam niyo sa mundong ito, hindi natin masasabi ang tunay na tagumpay. Hindi mo masasabi, pag may 10 billion ka, tagumpay ka na, hindi mo masabi. Huwag kayong maniwala dyan sa mga bulan ng mga tao at mga kung sino pa man. Kung ikaw ay sumikat na tagumpay, hindi yan, mga kapatid. Habang nandito pa tayo sa mundo, wala pang magsasabi ng tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay, mga kapatid, sa mga tao ay kung makarating na siya sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ang Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. At nandoon galing itong Lucifer na ito.
Nandoon siya galing, mga kapatid. Nakita niyang harapan ng Panginoon, kasama niya, mga kapatid. Sa lugar na kung saan doon ang pinakatagumpay na marating ng mga tao, ay tayo dapat ay magpatuloy. Ngunit siya'y nagpabaya. May nagawa siya sa isip niya na masamang plano, mga kapatid. At nung nakita ng Panginoon ay binagsak siya. At alam niyo, mga kapatid, hanggang ngayon, hallelujah, ang Diyos ay galit sa kanya. At sa galit ng Panginoon ay merong walang hanggang buhay din doon sa impyerno na naghihintay sa kanya, mga kapatid. O anong dakilang panghihinayang? Makinig kayong lahat. Yan ang gusto niyang mangyari sa mga tao. Para may kasama siya sa impyerno, mga kapatid. Kaya nga nagbabala, mga kapatid, si Apostol Pedro sa kanyang pangangaral. Makinig kayong lahat. Nandito na rin lang kayo. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Sabi niya, sana hindi na lang nila naunawaan ang katotohanan. Dahil may mga tao na tinuturuan si Pedro sa kanilang panahon na natumanggap sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, mga kapatid. Pero bandang huli, niloloko lang nila ang paglilingkod nila at hindi rin sila naglingkod ng matapat at nawala din sila, mga kapatid, sa paglilingkod. Ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, sana hindi na lang nila naunawaan, hallelujah, dahil sila ay bumalik sa kanilang buhay at mas masahol pa ang nangyayari sa buhay nila, mga kapatid. Sinayang nila ang pagkakataon. Hallelujah. O hindi nyo ba nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos na narinig natin, hallelujah, ang nangyari kay Lucifer sa langit? Narinig natin yung sinulatan ni Pedro sa mga church na hindi na nagpatuloy, mga kapatid. Hindi ba natin nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon, hallelujah, na ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin ang pagsisisi, hallelujah, doon sa walang hanggang parusa. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Siya ay nagpapaalala. Siya ay nagwa-warning, nagbabala siya, mga kapatid. Na wag tayong gagawa ng bagay na tayo'y magsisisi bandang huli, mga kapatid. Nagbabasa ko kaninang umaga ng Thessalonica, pinost ko doon sa group natin. Hindi na nga tinitignan ng iba yun . Doon sa isang page natin na private, mga kapatid. Pinost ko yung nabasa ko kaninang umaga. Amen. Na ang dapat nating gagawin, yung inuutos sa atin. Hindi ka magkamali pag gagawin mo yung pinapagawa sa iyo, mga kapatid. Alam niyo, ang tukso sa atin ng kaaway, ito ang nangyayari. Iba yung ginagawa. Kaya nakakapasok ang kaaway, mga kapatid. O tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Dapat kung gagawa tayo, sisiguraduhin na natin na ito'y makakatulong sa atin sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Palagpakan natin ang Diyos na mabuti. Hallelujah. Hindi mo naintindihan, mahal ka ng Panginoon kung naririnig mo ito, kapatid. Hallelujah. Ang alam kasi ng mga tao ay na tinuturo ng sanglibutan, pag mahal ka ng Diyos, dapat marami kang pera, may gadget ka, may bahay ka, may sasakyan ka, may lupa ka. Yan ang alam ng sanglibutan. Hindi. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay maintindihan nawa ng lahat ng tao. Anong amen? Wala pa akong sinasabi. Na ang tao dapat, mga kapatid, ay makaiwas sa parusa na walang hanggan kung hindi makarating sa buhay na walang hanggan sa Diyos. Yun ang tunay na makikita mong pagmamahal. Lahat naman meron . Sinong wala sa mundong ito? Lahat meron. Meron. Meron at meron ang tao kahit gaano yan kahirap.
Amen. Pero hindi yan ang patunay dahil wala ka nang meron siya, hindi ka na mahal ng Diyos. Ang pinakamahalaga mga kapatid ay yung maabot natin yung pinakatagumpay na sinasabi ko kanina. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa mundong ito, kung hindi pag makarating tayo mga kapatid doon sa malawalhating lugar magpakailan-kailan pa man. Kaya habang nandito pa tayo mga kapatid, kalabitin mo yung sarili mo. Hallelujah, habang nandito pa tayo, gumawa na tayo sa mundong ito ng mga bagay na hindi natin pagsisisihan isang araw kung hindi. Gumawa tayo sa mundong ito na tayo'y makakarating mga kapatid sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Sige, gawin natin yan. Pagpupuri. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos na kapatid. Hallelujah to Jesus. Come on, itaas natin ating mga kamay sa Panginoon. Lord, hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon. Ingatan tayo, di matayo. Hallelujah. Tulungan mo ako, hindi magagawa ng pagsisisihan ko, Panginoon. Hallelujah, sa walang hanggang parusa, dakilang Diyos. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. At itong sasabihin sa iyo ng Panginoon, para makaiwas kang makagawa, sumunod ka. Sabi ko, sumunod ka. Sabi ng Panginoon sa iyo, sumunod ka. Kung gusto mo ng tulong na hindi ka makagawa ng pagsisihan mo, sumunod ka. Hallelujah, sa salita ng Diyos. Dahil pag susunod ka sa salita ng Diyos, hallelujah, buhay na walang hanggan. Hallelujah, buhay na mayroong direksyon, pinagpala mga kapatid, at buhay na mayroong tulong ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. So meron akong ibabahagi dito na nagsasabing, what brings regret to people? Paano tayo nagkakaroon ng ating yung term kasi ng regret, dalawa pwedeng pagsisisi o paghihinayang. Sayang, nandun na ako eh. Sayang. Sino nakasubok yan mga kapatid? Sayang. Adanak di Jayan. Sino nakapadas di Jay mga kapatid? Wala mga kapatid. Puro perfecto yata mga kasama ko dito. Sayang. Baka dito marami mga kapatid, mo nga natayaan da di numero niya. Mainal daw mo nga taytayaan. Idi. Mas biglang nga rin mo Sayang. Sayang. Tulala ka pa Sayang. Mga kapatid. Bakit daw nagkakaroon ng sayang, panghihinayang at pagsisisi? Unang-una mga kapatid, ito ay action unang-una. Siyempre pag tama yung action, hindi ka magsisisi. Ayan. Ang pagsisisihan mo sa action mo ay yung mali. Una yan. Diyan nanggagaling yung pagsisisi. Sa maling gawa, mga kapatid. Kasama na yung isip diyan, mga kapatid. Kasi ikaw rin nag-iisip eh. Kasama na yan. Yung gawa, kasama na yung isip diyan. Di ba? Mahit ko pa naman naisip yun, kaya kasama yung isip. Mga kapatid. Kaya nagmumula yung panghihinayang at pagsisisi dahil sa maling gawa.
Bakit nagkakaroon ng pagsisisi? Ayan. Una, sa maling gawa, mga kapatid. Dahil pag nagkaroon ka ng maling gawa, ay mayroon talaga itong consequence. Merong maidudulot na bunga, mga kapatid. Hindi pwedeng nakagawa ka ng mali, walang dulot, walang bunga ito. Dahil ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ano man ang ating itatanim, ay siya din nating aanihin, mga kapatid. Kaya kung ako sa inyo, dapat magtanim tayo ng mabuti. Amen. Kung nakagawa ka ng pagtatanim na masama, itigil mo na, unang-una itigil mo na. Dahil sabi nga ang pagsisisi nating pinag-aaralan, kaya nagkakaroon ng pagsisisihan dahil sa maling nagawa mo. Okay na, mga kapatid. Kaya, huwag natin lokohin yung sarili natin. Amen. Sorry. Tapos ganun pa rin. Pag may gawain, Lord, sorry. Dapat diretso ka kay Lord, mga kapatid. Amen. Mga kapatid. Nandyan pa ba kayo? Pag umarap tayo sa Panginoon, Lord, patawarin mo. Huwag ka nang babalik doon. Para pag sa susunod, doon, sorry. Pero ba? Kaya yung iyak natin, mga kapatid, lagi na lang pagsisisi. Na dapat, mga kapatid, pag nagsisi na tayo, iwanan na natin, maglakad tayo sa Panginoon, yung pagsisisi natin ay nagpapasalamat na lang tayo, hindi yung nagawa mo na naman, kaya ka nagsisisi. Kung hindi nagpapasalamat ka, mga kapatid. Tinuro ko yan nung Friday. Yung dalawang uri at dalawang dahilan ng pagsisisi. Dahil pag may nagawa kang mali, magsisisi ka talaga eh. Pero pwedeng gawin mo yun ulit. Dahil ang tama, pag nagsisi ka, talikuran mo yun at ikaw ay pumaroon doon sa Panginoong Diyos na nagpapatawad. Pinapatawad ka niya, di lalo kang magpatuloy sa Kanya, hindi yung babalik na naman tayo sa dati. Sabi ko nga, mga kapatid, merong hangganan niya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon doon sa babae, doon sa Revelation, dahil hindi ka, mga kapatid, nagsisi, mamamatay ang anak mo. Sabi niya, basahin niyo yun. Pahihirapan niya, pati na yung mga nakasama mo. Sabi, ang dami kong naisip ng mga tao, mga kapatid. Naaawa ako sa kanila. Tulungan tayo ng Diyos. So doon nagmumula ang ating panghihinayang at pagsisisi. Yung maling ginagawa natin. Okay? Nagbibigay yan ng consequence. Pangalawa, mga kapatid, ay ito. So yung una ay action, no? Action. Maling gawa. Ayan, kaya ka nagsisisi. Di ba meron, sabi ko kanina, nanghihinayang tayo, sayang, nandoon na ako. No? Sayang, di pa ako nagpatuloy. No? Sayang, sana tinuloy ko na. Nandoon na rin lang ako. Pero meron din yung isang pagsisisi na ganito, yung sayang, ba't ko pa nagawa? Ba't ko pa nagawa? Yun yung isang panghihinayang, mga kapatid. Ito yung pangalawa na dahilan, ba't tayo nagkakaroon ng panghihinayang at pagsisisi? Okay, ang pangalawa ay, dahil yung una, action, o yung pangalawa, mga kapatid? Kaya tayo nang hihinayang at nagsisisi dahil sa maling aksyon. Yung pangalawa, aksyon, yung una. Yung pangalawa, kaya tayo nang hihinayang at nagsisisi, makinig kayong lahat. In action. Wala kang ginawa. Kaya mamaya kawawa, mga kapatid,
Yung narinig mo, na narinig din ng isa, pero yung isa, sabi ng Panginoon, mga kapatid, makinig kayo, pupunta sa langit, yung isa maiiwan. Ha? Sabi ng Panginoon, pagdating ng panahon, sabi niya, ito yung ginamit ng Panginoon, no? Dalawang tao naggigiling, sabi niya. Yung isa sasama, yung isa maiiwan. Ay tulungan tayo ng Diyos. Tandaan ninyo, ha? Makinig kayong lahat. Brother Jose, maudik na ibaga ito yun, ha? Brother Jose, gabayan. Kaya tayo nandito ay para gawin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pumunta dito para walang gawin, mga kapatid. Dahil ang isang malaking pagsisisihan ng tao ay sayang hindi ko pa ginawa. Mamaya, mga kapatid, alam niyo, yung mga nakapasok dito na hindi nagpatuloy, hindi nila inayos, hindi nila pinag-igihan, mga kapatid. Isang araw, makinig kayo, sa mga magtatapat na maglilingkod sa Diyos, makikita nila doon, sayang, sabi na, ito yung mga nakasama ko. Anong nangyari? Wala akong ginawa. Huwag kayong gagaya. Pag wala ka kasing ginagawa, naiingatan mo yung sarili mo na sinasabi mo, at least wala akong nagagawang mali. Yun yung daya. Yun yung tukso ng kaaway sa tao, mga kapatid. Na kapag hindi ko ginawa, ibig sabihin, wala akong ginawa, wala akong mali. Yun ang isang pagkakamali mo. Pinost ko nga yung sa Thessalonians kanina, tinuturuan tayo dito na susunod kung ano ang pinapagawa. Ilocano pa yung pinost ko kanina, mga kapatid. Tapos tinuturuan tayo kung ano ang gagawin, ayaw mo namang gagalaw. Yan, mga kapatid, dyan daw nagmumula ang ating pagsisisihan at panghihinayangan. Doing nothing even if we knew it will help us and it will bring great result. Kahit alam mo na may magandang resulta, kahit alam mo, yung iba, alam ko kung bakit hindi napupuspos ng Holy Ghost, natatakot sila. Na pag napuspos sila ng Holy Ghost, magsasalita na sila sa mga tao. Ayaw nilang mapuspos dahil natatakot sila. Mga kapatid, na maging soul winner sila. Kaya sila natatakot mapuspos dahil gagawa sila ng kalooban ng Diyos. Natatakot sila. Anong ginagawa natin dito, mga kapatid? Hallelujah. Dapat nandito tayo para magampanan. Hallelujah. Ang kalooban ng Panginoon upang hindi tayo manghinayang isang araw na tayo'y haharap sa Diyos, mga kapatid. Na hindi punong-puno ng pagsisisi kung hindi. Ngayon, alam nyo na, mga kapatid, yan ang dahilan. But yung iba ayaw mapuspos ng Holy Ghost kasi, ay, ganun pala pag napuspos ng Holy Ghost, magsishare. Ayan, nasa isip nila, okay na ito, yak-yak na lang. Ayaw nilang mapuspos dahil ayaw nilang lumabas sa bahay nila. Yung ganun pala, pagiging madaldal ako, magsishare ako ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yan yung tukso ng kaaway. Huwag ka nang magsalita para hindi ka magkamali. Nagkakamali ka kasi gumagawa ka eh. Sabi ng demonyo sa'yo, ikaw naman, oo nga. Naging kalabaw ka na, mga kapatid. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Yan yung isang pagmumulan ng malaking pagsisisihan mo, Barok. Paano naman kami, marami na tampuhin ditong babae, pati si Jane na, Barok at si Jane at si Tarzan, mga kapatid. Yan yung isang malaking pagsisisihan mo. Sayang nandun na rin lang ako. Sister Rachelin,
sayang, ginawa ko na sana. So dyan nagmumula ang paghihinayang at pagsisisi, mga kapatid. Dito sa teksto natin, mga kapatid, ay makikita din natin ang isang malaking panghihinayang at ang isang malaking pagsisisi. Na nung inaaral ko ito, mga kapatid, ang dami kong naalala ng mga tao na dati silang napupuspos, na-experience silang Panginoon. Na-experience sila ang salita ng Diyos. Na-experience sila ang milagro at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ngayon, hindi ko na sila makita dito, mga kapatid. Dahil itong batang mayaman, mga kapatid, na ito na ating binasa sa Mateo, ay nagkaroon ng isang napakagandang pagkakataon. Sabihin mo sa katabi mo, habang may pagkakataon. Ha? Sabihin mo, pati sa likod mo, mga kapatid, habang may pagkakataon. Dahil pag wala ng pagkakataon, mga kapatid, kahit gusto mo na, wala na. Amen. Anong Ilocano ng pagkakataon, mga kapatid? Gundaway. Habang may pagkakataon. Sabihin mo, sa katabi mo, habang may pagkakataon. Gawin na natin. Hallelujah. Ang makapagdadala sa kaluluwa natin. Hallelujah. Sa piling ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ba't pa tayo naglilingkod, mga kapatid? Madali lang, hindi maligtas. Huwag ka na maglingkod. Huwag mo nang pikiin yung sarili mo na kanwaring maligtas ka kung hindi ka rin mariligtas. Ang daling hindi maligtas, Brother Joseph. Doon ka na lang sa bahay ninyo. Gugup ka tikitlog di jay. Walang mali, no? At least hindi ako nagkamali. Yun yung tukso ng kaaway. Yun yung malaki mong pagkakamali. Tulungan tayo ng Panginoon. Na itong batang mayaman na ito, mga kapatid, ay nagkaroon ng isang napakalaking pagkakataon. Makinig kayong lahat. Pag na-encounter mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, yan ay isang napakalaking pagkakataon, mga kapatid. Hallelujah! Nung naramdaman natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hallelujah! Yan ay isang malaking pagkakataon na ayaw nating masayang. Pag hinayaan mo yan, kagaya din ng iba, mga kapatid. Hallelujah. Narinig nila ang Panginoon. Naramdaman nila ang Panginoon. Nakita din nila nagsasabi, pinagaling ako ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag nating sayangin. Dahil pag sinayang mo yung pagkakataon, binibigyan na kita ng paalala, yan ang isang malaking pagsisisihan mo, kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Narinig natin, kinausap niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, mabuting guro, paano ang tao ay makapasok sa buhay na walang hanggan? Napakaganda ng tanong, napakaganda ng motibo, at nagtanong siya sa tamang pagtatanungan. Alam niyo, minsan kahit tama yung pagtatanungan at tama yung sagot, kung yung tao ay mali talaga ang puso niya. Hallelujah, kahit kaharap na niya ang presensya ng Panginoon at kahit naririnig na niya ang salita ng Diyos na makakatulong sa kanya, mga kapatid, ay wala na siyang nararamdaman, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. May kinakausap ang Panginoon, mga kapatid. Kapag narinig mo na, hallelujah, nandyan ka na sa pagkakataon, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na yan, hallelujah. Alam mo, kakausapin ka ng Panginoon at nararamdaman mo siya. Buksan mo ang puso mo. At tinanong niya, Panginoon, paano maligtas?
Sabi ng Panginoon, gawin mo ang kautusan ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag mong gawin. Makinig ka, the devil is a liar. Hallelujah, ang gusto ng demonyo, huwag kang susunod. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang kautusan. I tell you, Brother Rolly, the devil is a liar. Ang sasabihin sa'yo ng kaaway, huwag kang susunod para hindi ka magkamali. Lalo kang magkakamali kung hindi ka susunod dahil ang sabi ng Panginoon, kailangan mong gawin ang kautusan ng Diyos. Itong batang mayabang, sabi ng Panginoon, nagawa ko na yung lahat mula nung maliit pa ako. Bata pa lang ako, nagawa ko na, Panginoon. Sabi niya, anong kulang sa akin? Hindi sinabi ng Panginoon na, hindi totoo yan. Sabi ni Lord, totoo nga siguro mga kapatid. Pagdating sa pagtupad ng kautusan, tumutupad itong batang ito. Pero sabi niya, Lord, ano pa bang kulang sa akin? Sa pagpasok sa kaharian, sumunod ka sa kautusan ng Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba. Eh ngayong panahon na ito, marami ng pagtuturo, mga kapatid, manampalataya ka lang sa Panginoon, ligtas ka na. At kahit hindi ka magpatuloy, ligtas ka pa rin. Maling-mali, mga kapatid, ang layo sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Meron tayong gagawin, mga kapatid. Hindi para maligtas yung kaluluwa natin, para mapaluguran natin yung tagapagligtas. At kahit hindi tayo karapat-dapat, ililigtas tayo ng tagapagligtas dahil sa pagsunod natin, napaluguran natin ang Diyos. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Gumagawa tayo para ma-please natin yung magligtas sa atin. Siya lang ang nagliligtas. Yan ang unang pundasyon, si Lord ang nagliligtas. Kaya tayo gumagawa para ma-please natin ang Panginoon. Yan ang paliwanag. Kaya tayo inuutusan na gagawa. Amen. To please the Lord, mga kapatid. Dahil imposible na meron tayong pananampalataya na hindi tayo gagawa, mga kapatid. Imposible. At dati pamatim ti Apo Diyos nga nararamidam kinkwana, imposible. Amen. Imposible yun. Kunkunam ladayjay. Mga kapatid. Tuloy natin Sa pagpasok sa buhay na walang hanggan sa halangit, susunod tayo, sabi ng Panginoon, sa kanyang kautusan. Sa kanyang bilin. Pero sabi nung mayaman na ito, ano pang kulang sa akin? Tandaan ninyo, alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Pag makapasok ka sa langit, itong mahalaga doon. Ikaw ay merong reward, mga kapatid. Ang pangit naman, Sister Ana, binibigyan ng Panginoon isa-isa, reward, isa-isa. Ang dami ng tao, billion na yung may reward, tapos ikaw, naiwan ka doon. Nakakaya. Titingin sa'yo sila, titignan ka nilang lahat, wala kang reward. Kaya nga si Lord ay King of Kings. Alam niyo kung bakit siya King of Kings? Siya ay maghahari sa mga hari. May korona sa langit. Pag titingiran ka nila, wala man lang ginawa ito. Pag wala kang korona doon, Billy, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. May korona, may reward. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa sa pangalan ng Panginoon dahil mayroong reward. Pero hindi tayo naglilingkod dahil sa reward. To please the Lord of glory, mga kapatid. Isa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa atin Dapat ang tibok ng puso natin ay punong-puno ng pasasalamat.
handang gumawa, handang maglingkod, mga kapatid. Ganyan ang ugaling mapagpasalamat. Meron ba nagpapasalamat, ayaw mong gumalaw? Hindi na. Hindi nagpapasalamat yon. Hindi mo kinikilala yung kabutihan ng Diyos pag ganon. Dahil pag alam mo na mabuti sa iyo ang Diyos, ramdam mo yung kabutihan niya, nakikita mo yung kabutihan niya, lagi kang handa, ano bang magagawa ko dito sa mabuti sa akin? Yung sabi ng Panginoon, pagpasok sa langit, o sige, alam mo na, ito yung kulang sa iyo, sabi niya. Ang pumipigil sa kanya, yung kayamanan niya, mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano yung pumipigil sa iyo. Makinig ka, sabi ko sa iyo, alam ng Panginoon, kaya nga paulit-ulit ninyong naririnig yan, yung pumipigil sa iyo, naririnig ninyo dito yan, kung ano yung pinapaalis sa inyo ng Panginoon, ituloy mo, sige, ituloy mo. Isang araw, makikita mo na lang yung sarili mo. Pero ang daming beses yung naririnig dito, yung mga bagay na pinapaalis sa atin ng Panginoon, na alam niya na nakakahadlang sa paglilingkod mo sa Kanya. Naiisip mo na, di ba? Sabi niya, pamigay mo yung kayamanan mo. Ayan, yan ang kulang sa'yo. Yan yung hadlang. Ito pa yung isang malaking kulang. Hindi sapat. Nasusunod tayo sa bilin niya. Brother Joseph, kailangan tayong, sabi niya, at halika, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa bilin ng Panginoon, tanggalin mo yung hadlang, at yung pangatlo, mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi ko ba alam, mga kapatid, bakit may mga tao gusto nila dito lang sila yayaman sa mundong ito? Ha? Dito sa mundong, bakit dito lang tayo natin gustong yumaman, mga kapatid? Sabi ng Biblia, ninanakaw, nabubulot, mamamatay ka pa nga dahil sa kayamanan mo dito Tapos bakit kaya yaman sa mundong ito? Makinig tayong lahat. Tapos ayaw mo magpautang, huwag ka nang yumama. Di ba? Anong dahilan para yayaman tayo? Ayaw nating tumulong. Madamot. Hindi yayaman yung mga ganyan, mga kapatid. Amen. Parang maraming madamot dito na. Mga kapatid. Nagtataka ko, bakit dito mo lang gustong yumaman? Na hindi naman dito yung totoong buhay. Pag yumaman ka, Sister Ana, mag-ingat ka. Pag chichismisin ka dyan sa barangay ninyo, ano na naman kayang ginawa niya? Siguro mayroon na naman ginawang kalukuhan niya. Nagtinda siguro ng ibang lupa yan, ng kapitbahay nila. Siguro yan ay yung pastor nila, lagi niyang kasama. Siguro niya na yon, pastor niya. Mga ganun, mga galing ang mga tao, mga kapatid. Siguro may nagda-drugs yung mga yan. Siguro nagtutulak na yan. Ang hirap maging mayaman dito, wag dito, mga kapatid. Kung meron, salamat. Pero pangunahin natin dito, mga kapatid, hallelujah, ay mapuno tayo, mga kapatid, na ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ikaliligtas ng kaluluwa namin. Dahil anong silbi ng kayamanan mo kung hindi naman ikaw makarating sa langit, mga kapatid? Sabi ni Paul, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung ang pag-asa mo lang sa Panginoon ay para sa mundong ito lang ito, na ito sabi ni Pablo, ikaw ng pinaka-miserabling tao. Dahil sayang, hindi mo naiintindihan na si Kristo ay hindi ka lamang niya kayang tulungan sa mundong ito kung hindi meron din siyang maiaalok na buhay na walang hanggan at hindi lang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Meron din kayamanan sa langit. Magpapatayan yung mga anak dahil sa kayamanan. Yung iba nga pinatay yung magulang dahil sa kayamanan. Para may mamanahin na.
Naistorya ko na yan, si Jennifer, di ba? Yung Korean na nasa Canada ba yun? Nasa Amerika. Oh. Papatayin yung magulang niya para yung mga, kayamanan ng magulang niya, mapupunta na sa kanya. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakakasama ng mga anak ninyo, mga kapatid. Meron akong pinapanood kahapon ba yun? May napanood ako kahapon. Oh, wala na yung salamin, JB. Huwag mo nang hanapin. Pugi ka na. Halika dito. Wala na yung salamin dyan. Huwag nyo nang hanapin. Ibang may-ari nun. Nakapatay siya ng kapitbahay niya dahil sa kanyang binabasa. Oh. Tapos, meron din siya doon. Kaya pala, pag kinakausap siya ng pulis, hindi halata. Dahil sa kanyang pinag-aaralan, doon din kung paano umarte sa harap ng mga pulis. Oh, kaya yung mga anak, binabantayan yan. 13 years old yun, nakapatay yun. 13 years old. Alas 2 ng madaling araw niya, pinasok yung kapitbahay niya. Oh. Mga magulang, bantayan ang mga anak. Meron akong tinutulungan dito, kinuha ko na nga yung cellphone, mga kapatid. Mamaya, binawi nila. Ngayon. Dahil dun sa cellphone, ngayon, ang laki ng pagsisisi. Sabi mo, sayang, no? Ayun yung sinasabi ko eh. Sayang. Yan, no, sabi akong hawak niya. Hindi yung batang kumuha sa akin, yung magulang. Ang laki ng pagsisisi nila ngayon. Binabantayan ko ang mga anak sa bahay. Dahil naawa ko sa magulang, pinagtatanggol ng magulang. Hindi, ang anak ko. Wala, siya nga eh. Iwan yung relo niya. Yung nakuha nga ng babae na namatay doon sa kuko, siya. Sabi daw niya, karamot ng pusa ito. Nakaramot daw siya ng pusa. Nung tinitignan ng mga pulis yung pusa, ang amo-amo naman, nagtal na. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Meron ka ng pagkakataon. Huwag nating sayangin. Yung mga anak natin habang nandyan pa sa bahay ninyo. Mga magulang, walang masamang maghigpit kung sa ikaliligtas ang kaluluwa nila. Gawin ninyo dahil isang araw doon iiwanan ko ng anak ko. Isang araw mag-aasawa yan. Yung iba nga, kasama pa nila sa bahay, wala na eh. Habang nandyan pa, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Dalhin mo sila sa Panginoon. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, wala na. Wala na. Makakasama nyo na lang sila pag meron na lang silang panahon sa inyo. At itong lalaking ito na pinag-aaralan natin, mga kapatid, meron siyang malaking pagkakataon. Narinig niya sa Panginoon, nakasama niya ang Panginoon. Hallelujah, nalaman niya sa Panginoon kung paano maligtas at kung paano magkaroon ng kayamanan sa langit. O napakalaking pagkakataon, mga kapatid. Pero dahil hindi niya sinamantala yung pagkakataon, Brother Joseph, ito na ngayon siya, ang laking panghihinayang at pagsisisi. Dahil umuwi siya na hindi sumunod sa Panginoong Jesus. Makinig kayo, mga kapatid. Ngayong umaga, nawa uuwi tayo, mga kapatid, na hindi kagaya nitong batang lalaki na ito,
na nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang Panginoon, marinig ang salita ng Diyos at umuwi, mga kapatid, na hindi lumakad sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi, ang gagawin natin, susunod tayo sa Panginoon, hallelujah, at uuwi tayo na mananatiling susunod sa pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Purihin ang Diyos. Ang isang pagsisisihan natin, mga kapatid, ay ito. When we neglect the opportunity. Billy, singkat dito, Billy. Singkat dito, Billy. Ang isang pagsisisihan mo yung nagkaroon ka ng pagkakataon, pero hinayaan mong umalis sa iyong mga kamay, mga kapatid. Sasabihin mo, sayang. And I'm sure, mga kapatid, itong taong mayaman na ito, hallelujah, bago siya mamatay, alam ko nagsisisi siya. Sayang, mga kapatid. Eh sa umagang ito, mga kapatid, huwag nating hintayin na sa mga huling oras ng buhay natin, ay magsasabi tayo na sayang. Sana ginawa ko, hallelujah, sayang. Sana sinunod ko, sayang. Narinig ko, sayang ang pagkakataon, hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, sa tulong ng biyaya ng Diyos, hallelujah, muli nating ayusin at samantalahin ang pagkakataon habang mayroon pa. He disregard the important thing. Hallelujah. Church, wag mong iwalang bahala ang importanteng bagay na iyong makakasalamuha, na iyong maririnig. Hallelujah. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para magawa mo ang kalooban niya. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng mga tao. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng salita para maibigay, hallelujah, ang daan patungo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hallelujah. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Habang nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, makinig kayong lahat. Lagi ko nang sinasabi sa inyo ito. Kung babalikan natin yung mga nagrebelde, mga kapatid, sa akin dito, kung babalikan natin ngayon at tatanungin natin sila, hallelujah, kung ulit ibabalik natin, sasabihin mo sa kanila, gagawin mo pa rin ba yung ginawa ninyo? Alam ninyong sagot nila ngayon, mga kapatid, naniniwala ako, ang sasabihin nila, hindi ko na lang dapat ginawa. Sayang, hallelujah, sayang, sayang, sayang. Kaya ang sinabi ko noon, mga kapatid, sa mga leaders, February 12, sabi ko, pupunta sila sa church, prayer meeting ako, hayaan nyo silang kausapin ko. Pero alam nyo kung anong ginawa nila, mga kapatid? Nakinig sila sa hindi nila pastor, hindi sila pumunta dito, mga kapatid. Sayang ang pagkakataon, sayang dahil tutulungan sana natin silang magsisi, tutulungan sana natin silang magbago, pero hindi sila sumunod sa pagkakataon. Sayang. Sayang. Sayang, sabi ko pa sa kanila, humingi ka lang ng tawad sa akin, patatawarin na kita. Pero sayang, sayang, mas pinili nilang gawin yung sinasabi sa kanila ng ibang tao, sinayang nila yung malaking pagkakataon. Hallelujah! Kapag biniyayaan ka ng Diyos ang lingkod niya, pag biniyayaan ka ng Diyos ang salita niya, pag biniyayaan ka ng Diyos ang presensya niya, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Makinig kayo, may pastor sila ngayon. Pero ang tanong ko, binigay ba ng Diyos
yung pastor nila. Sayang! Binigyan na sila ng Panginoon ng pastor. Sayang! 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 Hallelujah! Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Kapatid, tandaan mo yung sinabi ng Panginoon sa mayaman na lalaki. Gusto niya ang tao ay maligtas at ang gusto niya ang tao ay maging mayaman sa buhay na walang hanggan. Kapatid, makinig ka. Ganon din kabuti ang Diyos sa iyo. Gusto ka niyang maligtas at gusto ka niyang yumaman sa buhay na walang hanggan. Come on, hallelujah. Come on, hindi natin alam kung may Sunday pa next pa, kapatid. Hindi natin alam kung may bukas pa. Hindi natin alam mga darating ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Be filled with the Holy Ghost. Habang may pagkakataon, Panginoon, hallelujah. Kung kaya mo kong patawarin, wag ng bukas, ngayon na, Panginoon. Kung kaya mo kong paguin, wag ng bukas, ngayon na, Panginoon. Kung kaya mo kong gamitin, wag bukas, ngayon, Panginoon. Ngayon. Hallelujah! 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 Huwag mong sayangin, kapatid, tinakausap ka ng Diyos. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Harial na lamang sa sayang. Hallelujah! Hallelujah! Sige, maaga pa. Maaga pa, pero gusto na ng Panginoon. Makasama ka, hallelujah. Hallelujah, salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on. We will obey the word of God. We will obey the word of God. We will follow Jesus as his disciple. Hallelujah. Come on, huwag mong sabi, sayang, noong Sunday, hindi ako nagpakapuspos, sayang, ngayon mo gawin, hallelujah. Ngayon mo gawin, hallelujah, sayang. Pero huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hallelujah! Huwag mong sayangin! Kapatid, napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Hallelujah! Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Nakikita ng Diyos meron siguro mapapahamak, pero ayaw pumayag ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na pumayag. Napabayaan ka niya. Habang gumagalo ka, gusto niya meron kang pagkakataon. Meron kang pagkakataon. Oh! Sige, hallelujah! Kung nararamdaman mo siya, yan ang pagkakataon mong magpuri, hallelujah! Yan ang pagkakataon mong magpasalamat kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Purihin ka, Jesus, hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sa mga pagkakataon na binibigay mo, susunod kami sa iyo, hallelujah! Susunod kami sa iyo! Susunod kami sa iyo, Lord, hallelujah! The devil is a liar, hallelujah! The devil is a liar! We will follow Jesus! Glory to God! Glory to God! Hallelujah! Praise God!
Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon.